isang hayop, 3 relihiyon, bilyon-bilyong tagasunod, at isa sa pinakamatandang, pinakamadalas hindi nauunawa ang misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bakit ang mga Hudyo ay umiiwas sa pagkain ng baboy? Ang mga Muslim ay lubusang ipinagbabawal ito, pero ang mga Kristiyano na binabasa rin ng lumang tipan ay kumakain nito ng walang pag-aatubili. Hindi lang ito tungkol sa panlasa o pagpili sa pagkain. Ito ay tungkol sa sagradong pagkakakilanlan, banal na batas, at kung paano ang 3 pananampalatayang sumasamba sa isang Diyos ay dumating sa magkakaibang pananaw tungkol sa isang nilalang. Sa video na ito, susuriin natin kung ano ang itinuturo ng Torah, ano ang inuutos ng Quran, ano ang itinuro ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod, at kung paano nagkahiwa-hiwalay ang 3 relihiyong Abrahamic sa pagsunod sa magkakaibang landas. Siguraduhing manatili hanggang sa dulo dahil maaaring ikagulat mo ang tunay na dahilan sa likod ng mga pagkakaibang ito. Higit pa ito sa simpleng pagkain, sumasalamin ito sa kahulugan ng mga sagradong kasunduan, espiritual na pagkakakilanlan, kabanalan at maging ng kaligtasan. Bago tayo magsimula, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga taong maaaring mapukaw ang isipan. Ang mensaheng ito ay may kakayahang magbigay linaw at pag-unawa sa maraming taong may pananampalataya. Simulan natin ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagbalik sa sinaunang panahon, bago pa umusbong ang Kristyanismo, bago pa nagsimula ang Islam at bago pa man nagkaroon ng bansang Israel. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang ang Diyos na bumuo ng isang natatanging grupo ng mga tao, mga inapo ni na Abraham, Isaac at Jacob. Habang hinuhubog niya sila bilang isang bansa, binigyan niya sila ng mga utos na magpapaiba sa kanila sa lahat ng ibang bayan. Isa sa mga utos na ito ay tungkol sa kanilang pagkain na ipinaliwanag ng detalyado sa aklat ng Levitiko. Halimbawa, sa Levitiko 11:7-8, malinaw na sinabi ng Diyos na ang mga baboy ay marumi at hindi dapat kainin o kahit hawakan man lang kapag patay na. Sa Deuteronomio 14:8, inuulit ang mensahe, ang baboy ay marumi at hindi dapat kainin ang karne nito. Para sa mga mambabasa ngayon, maaaring ito ay tunog kakaiba o mahirap unawain. Bakit ba ganoon na lang ang pakialam ng Diyos sa kung anong hayop ang kinakain ng kanyang bayan? Para maintindihan ito, kailangang suriin natin ang layunin ng mga kautosang ito. Unang dahilan, kabanalan, ang pagiging isang bayang nakatalaga para sa Diyos. Bago makapasok ang mga Israelita sa lupang ipinangako, binigyan sila ng Diyos ng isang sagradong misyon. Sa Exodo 11, seksyon 6, sinabi niya, "Kayo'y magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa para sa akin." Ang salitang Hebreo para sa banal ay kadosh, na nangangahulugang hiwalay, naiiba at walang katulad. Ang mga taong nakapaligid sa Israel, gaya ng mga Kanaanita, Ehipsyo at Babilonyo, ay sumasamba sa mga huwad na Diyos, gumagawa ng mga mahikal na ritual, nagsasakripisyo ng mga bata at kumakain ng mga hayop na ipinagbawal ng Diyos. Layunin ng mga utos ng Diyos na malinaw na ibukod ang kanyang bayan sa iba. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa nutrisyon o panlasa. Ito ay may mas malalim na kahulugan. Ipinapakita nito kung sino ang tunay na kabilang sa Diyos. Isa itong araw-araw na pagsasanay ng kabanalan. Isa rin itong paraan ng pagpapakita ng katapatan. Sa pagsunod sa mga batas tungkol sa pagkain, natututo ang mga Israelita na magtiwala at sumunod sa Diyos kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang dahilan. Ikalawang dahilan, pagkakakilanlan, pagpapakita ng katapatan sa pamamagitan ng pagsunod sa tipan. Sa sinaunang kultura ng malapit na silangan, ang pagbabahagi ng pagkain ay isang makabuluhang kilos.
Ipinapakita nito hindi lang ang personal na pagpili, kundi pati na rin ang paniniwala sa relihiyon. Maraming pagano ang nag-aalay ng mga hayop sa mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga kapistahan. Ang baboy, lalo na, ay madalas na kaugnay ng mga ritual ng pagano, maruruming gawain at mga dinungisang lugar ng pagsamba. Kaya't nang ipagbawal ng Diyos ang pagkain ng baboy, hindi lang ito tungkol sa pisikal na kalusugan. Naglagay siya ng espiritual na hangganan na malinaw na naghihiwalay sa kanyang bayan mula sa mga sumasamba sa ibang Diyos. Ang pagpili na kumain ng naiiba ay nangangahulugang pamumuhay ng naiiba. Ang hindi pagkain ng baboy ay naging isang malinaw at hayagang tanda ng debosyon kay Yahweh. Sa loob ng maraming henerasyon, tiningnan ng mga Hudyo ang utos na ito bilang simbolo ng kanilang katapatan sa tipan, kahit na sila ay dumanas ng pag-uusig dahil dito. Ngayon, tingnan naman natin ang ikatlong dahilan, kalusugan at karunungang pangkalikasan, lalo na sa konteksto ng sinaunang mundo. Sa mainit na disyerto ng gitnang silangan, may ilang pagkain na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ang mga baboy ay mga tagalinis ng dumi. Kumakain sila ng halos kahit ano, pati na ang basura. Maaari silang magdala ng mapanganib na parasitiko at madaling masira sa init. Dahil wala pang modernong pagpapalamig, ang karne ng baboy ay madaling masira kaya't mapanganib sa ganoong klima. Kaya't bukod sa espiritual na proteksyon, tumutulong din ang mga tagubilin ng Diyos upang mapangalagaan ang pisikal na kalusugan ng kanyang bayan. Hanggang ngayon, kinikilala ng maraming profesional sa kalusugan na ang mga batas sa pagkain na ibinigay sa Israel ay may praktikal na karunungan na nauuna sa kanilang panahon. Pero higit pa sa kalusugan o kultura, ang mga batas na ito ay may mas malalim na kahulugan. Ang hindi pagkain ng baboy ay nagsilbing palagiang paalala, isang pahayag, ako'y pag-aari ng Diyos. Ako'y namumuhay ng naiiba. Inilaan ko ang aking buhay sa Kanya. Ang bawat pagkain ay naging sagradong kilos, nagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng tao at ng maylalang. Para sa mga mananampalatayang Hudyo, ang mga batas tungkol sa pagkain ay hindi lang pang-araw-araw na gawain, hinubog nito kung paano nila tiningnan ang kanilang sarili, kung paano sila nakikisalamuha sa iba, at kung paano sila nauugnay sa Diyos. Ang pagsunod sa mga kautusan sa pagkain ay isang paraan ng paglalakad sa kabanalan. Ang pagsuway dito ay nangangahulugan ng paglabag sa espiritual na hangganan. Ito ang dahilan kung bakit ang baboy ay naging higit pa sa isang hayop, naging sagisag ito ng pagsunod o pagsuway, isang malinaw na tanda ng katapatan. Para sa Israel, ang pag-iwas sa baboy ay isang paraan ng pananatiling dalisay, tapat at karapat-dapat sa tipan. At kahit lumipas na ang mahigit 3,000 taon, nananatiling matatag ang pagkakakilanlang ito sa mga pamayanang Hudyo. Ngayon, tingnan naman natin kung bakit ipinagbabawal din ng baboy sa Islam. Nagsimula ang relihiyong Islam noong ika-7 siglo AD, halos 600 taon matapos ang panahon ni Jesus, at halos 2,000 taon matapos si Moises. Sa panahong iyon, kilala na at isinasagawa ang mga batas sa pagkain ng mga Hudyo. Nang ipahayag ang Quran, kinumpirma nito ang maraming moral at espiritual na kautusang nasa Torah, kasama na ang pagbabawal sa pagkain ng baboy. Binanggit ng Quran ang utos na ito ng maraming ulit at may malinaw na pananalita. Sa Kabanata 2, talata 173, sinasabing ipinagbabawal ang laman ng baboy. Sa Kabanata 6, talata 145, inuulit na ang baboy ay marumi at hindi dapat kainin. Sa Islam, hindi ito inihahain bilang simbolikong ideya o tradisyong pangkultura. Ito ay isang tiyak at ganap na utos mula sa Diyos.
Hindi tulad ng Hudaismo kung saan ang mga batas sa pagkain ay may kaugnayan sa tipan ng Diyos sa Israel. Itinuturo ng Islam na ang mga batas ukol sa pagkain ay para sa lahat ng mananampalataya sa bawat bansa at bawat henerasyon. Kaya bakit ipinagbabawal ng Islam ang baboy? Para maunawaan ito, kailangang tingnan ang mas malalim na aral ng pananampalatayang Islam. Ang unang dahilan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, ang salitang Islam mismo ay nangangahulugang pagsuko. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, kahit hindi lubos na ipinaliwanag, ay itinuturing na anyo ng pagsamba. Kaya kapag sinabi ng Quran na huwag kumain ng baboy, ang tapat na Muslim ay sumasagot ng narinig namin at susunod kami. Sa ganitong paraan, ang pag-iwas sa baboy ay nagiging isang gawa ng debosyon at pagsunod kay Allah. Ang ikalawang dahilan ay kalinisan. Malaki ang pagpapahalaga ng Islam sa kalinisan, lalo na sa mga usaping espiritual at ritual. Itinuturing ang baboy bilang najis, ritual na marumi, kaya hindi ito akma para sa mga mananampalataya. Bahagi ito ng tahara, ang sistemang Islamiko na gumagabay hindi lamang sa pagkain at kalinisan, kundi pati na rin sa pagsamba at pang-araw-araw na buhay. Ang ikatlong dahilan ay ang pagpapatuloy ng mga naunang kapahayagan. Naniniwala ang mga Muslim na kinukumpleto ng Islam ang pananampalataya ni Abraham at kinukumpirma ang naunang mga kasulatan, ang Torah, Tarat, ang mga awit, Zabur, at ang Ebanghelyo, Injil. Dahil ipinagbawal ang baboy sa Torah, pinananatili ng Islam ang kautosang ito bilang bahagi ng pinagsasaluhang tradisyon ng moral at ritual na batas. Ang ikaapat na dahilan ay disiplina. Sa Islam, may mga utos na inilaan upang subukin ang puso ng tao. Kahit hindi nauunawaan ng isang tao kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang isang bagay, ang kanyang pagsunod ay nagpapakita ng pagpipigil sa sarili, pananampalataya, at paggalang sa kapangyarihang banal. Kaya ang pag-iwas sa baboy ay nagiging isang espiritual na gawa, hindi lamang pagpili sa pagkain. Ang ikalimang dahilan ay kalusugan. Bagamat hindi ito ang pangunahing dahilan, madalas itinuturo ng mga iskolar ng Islam na ang baboy ay may dalang panganib sa kalusugan, lalo na sa maiinit na lugar kung saan mas madali itong masira at magdala ng sakit. Mula sa pananaw na ito, ang batas ng Diyos ay naglilingkod bilang proteksyon ng kaluluwa at katawan. Tulad ng hindi pagkain ng baboy na naging malinaw na tanda ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo, gayon din ito sa Islam. Sa loob ng mahigit 1,004 na raang taon at sa mahigit 50 bansang mayorya ang Muslim, na natiling pareho ang kautosang ito, mula Mecca hanggang Cairo, mula Jakarta hanggang Istanbul, at sa kanlurang Afrika. Patuloy na iginagalang ng mga Muslim ang utos na ito ng may pagkakaisa at seryosong pagsunod. Ang pagkain ng baboy sa Islam ay hindi itinuturing na maliit na pagkakamali. Ito ay isang seryosong paglabag sa mga alituntunin ng kalinisan, pagsunod, at disiplina sa pananampalataya. Kaya makikita natin na parehong iniiwasan ng mga Hudyo at Muslim ang baboy bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos ayon sa kanilang paniniwala. Ngunit pagdating sa Kristyanismo, makikita natin ang isang ganap na naiibang pananaw. Kaya ano ang nagbago? Bakit malayang kumakain ng baboy ang mga Kristiyano kahit binabasa rin nila ang lumang tipan? Para masagot ito, kailangang pag-aralan ang mga turo ni Jesus at ang bagong pagkaunawa na kanyang ibinahagi tungkol sa kalinisan, batas, at kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa kabanalan. Ano nga ba ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga batas sa pagkain? Tinalikuran ba niya ito? Pinagtibay ba niya? O kaya ibinunyag ba niya ang isang mas malalim na katotohanan? Isang bagay na babago sa lahat. Magsimula tayo sa isang simpleng katotohanan na madalas nakakalimutan.
Si Jesus ay ipinanganak at namuhay bilang isang Hudyo. Namuhay si Jesus ayon sa batas ni Moises. Sinunod niya ang mga utos tungkol sa pagkain nang walang pagkukulang at hindi kailanman kumain ng baboy. Sa buong ministeryo niya sa mundo, ganoon din ang kanyang mga alagad. Iginagalang ni Jesus ang bawat utos na ibinigay ng Diyos sa Israel. Gaya ng sinabi niya sa Mateo 5:17, "Hindi ako naparito upang sirain ang batas, kundi upang tuparin ito." Ang tuparin ay hindi nangangahulugang burahin. Kaya paano natin mauunawaan ang nangyari sa Marcos Kabanata 7? Sa tagpong iyon, pinuna ng mga lider ng relihiyon, ang mga Pariseo, ang mga alagad ni Jesus dahil sa pagkain ng hindi sumailalim sa ritual ng paghuhugas ng kamay. Mahalagang tandaan na hindi ito tungkol sa pisikal na kalinisan. Isa itong kaugalian ng tao, hindi utos ng Diyos. Sumagot si Jesus ng isang matapang at nakakagulat na pahayag. Sa Marcos 7:18-19, sinabi niya na walang anumang pumapasok sa katawan mula sa labas ang nakakapagpadumi sa isang tao. Sa pagsasabi nito, ipinahayag niya na ang lahat ng pagkain ay malinis. Ang pangungusap na ito ay naging paksa ng pagtatalo sa loob ng maraming henerasyon. Binawi ba ni Jesus ang sinabi sa Levitico? Kinansela ba niya ang mga batas sa pagkain na ibinigay ni Moises? Upang maunawaan ang tunay niyang mensahe, kailangan nating basahin ang mga kasunod na talata. Sa Marcos 7:20-23, ipinaliwanag ni Jesus na ang tunay na nagpaparumi sa tao ay ang lumalabas mula sa loob, ang kanilang mga kaisipan, hangarin at kilos. Inilipat niya ang focus mula sa panlabas na ritual patungo sa kalagayan ng puso. Itinuturo ni Jesus na ang kabanalan ay hindi nakabase sa kung ano ang kinakain, kundi sa kung ano ang nasa puso. Ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa pagkain, ito ay nag-uumpisa sa kaluluwa. Napakalaking pagbabago ng ideyang ito. Naniniwala ang mga Pariseo na ang espiritual na karumihan ay nagmumula sa paghawak o pagkain ng bawal o sa hindi pagsunod sa mga ritual. Ngunit binaligtad ni Jesus ang ganitong kaisipan. Ang espiritual na kasamaan ay hindi nagsisimula sa tiyan. Nagsisimula ito sa puso. Itinatag ni Jesus ang pundasyon ng bagong pamumuhay, isang bagong tipan. Isang panahon kung kailan ang lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa, hindi lamang Israel, ay tatanggapin bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Sa panahong iyon, ang kalinisan ay hindi nabatay sa panlabas na kaugalian, kundi sa gawa ng banal na espiritu sa loob ng bawat isa. Ang tagpo sa Marcos 7 ang simula ng pagbabagong ito. Hindi tinatanggihan ni Jesus ang kasulatan. Tinatanggihan niya ang mga batas ng tao na pumalit sa katotohanan ng Diyos. Ginagabayan ni Jesus ang mga tao pabalik sa kung ano talaga ang mahalaga. Sa bahaging ito ng kanyang ministeryo, hindi niya inutusan ang kanyang mga tagasunod na magsimulang kumain ng baboy. Hindi niya binaliwala ang batas o hinimok ang iba na suwayin ito. Sa halip, nagtanim siya ng binhi para sa isang mas malalim na pagbabago, isang espiritual na pagbabagong sisibol sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pagdating ng banal na espiritu. Ang espiritong iyon ang maglilinis sa mga tao, hindi sa pamamagitan ng panlabas na ritual, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng puso. Kaya't binanggit sa Marcos na ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay malinis, hindi dahil pisikal siyang nagsilbi ng baboy, kundi dahil ibinunyag niya ang isang katotohanang mas malalim kaysa sa pagkain. Ang tunay na kalinisan ay hindi nagmumula sa mga bagay na hindi mo kinakain. Ito ay nagmumula sa pusong binago. Ang sandaling ito ay naging mahalagang pag-ikot sa pananaw ng mga Kristiyano tungkol sa pagkain, batas at kabanalan.
Sa lumang tipan, ang pagiging banal ay nangangahulugang pag-iwas sa ilang bagay. Ang karumihan ay panlabas. Ang pagkakakilanlan ay nakabase sa pagsunod sa mga nakikitang utos. Sa bagong tipan, ang kabanalan ay nagmumula sa banal na espiritu. Ang kasalanan ay bunga ng pagsuway, hindi ng pagkain. Ang pagkakakilanlan ng isang mananampalataya ay nakaugat kay Kristo, hindi sa laman ng kanyang pinggan. Inililipat ni Jesus ang kanyang mga tagasunod mula sa simbolo patungo sa tunay na diwa, mula sa panlabas na ritual patungo sa panloob na pagbabago na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ang pahayag niya sa Marcos 7 na ang tunay na kalinisan ay hindi galing sa tiyan kundi sa puso ay ganap na naipakita sa Gawa Kabanata 10. Ang sandaling ito ay hindi maliit na bagay. Isa ito sa pinakamahalagang pangyayari sa bagong tipan. Binabago nito ang kahulugan ng kabanalan. Binibigyang hugis nito ang bagong iglesia. Binabasag nito ang sinaunang pagkakahiwalay at binubuksan nito ang landas ng kaligtasan para sa buong mundo. Pinili ng Diyos si Pedro upang tumanggap ng makapangyarihang pahayag na ito. Si Pedro ay isang mangingisda, tapat na tagasunod ni Jesus at isang debotong Hudyo na buong buhay ay sumunod sa mga batas sa pagkain. Isang araw, habang nananalangin sa bubungan sa Joppa bandang tanghali, nagutom si Pedro. Habang hinihintay ang pagkain, siya ay napunta sa isang trance, isang kakaibang pangitain. May nakita siyang kamangha-mangha, isang napakalaking kumot na bumababa mula sa langit, hawak sa 4 na sulok. Sumisimbolo ito sa 4 na sulok ng mundo, ang mga bansang nais abutin ng Diyos. Sa kumot na iyon ay may iba't ibang uri ng hayop, malinis at marumi, mabangis at maamo, gumagapang at lumilipad. Ito ang mga hayop na inuri ng batas ni Moises bilang magkakahiwalay. Pagkatapos, narinig niya ang tinig ng Diyos. Sa Gawa 10.13 sinabi nito, "Tumindig ka, Pedro, pumatay at kumain." Nagulat si Pedro at sumagot sa Gawa 10:14, "Huwag po, Panginoon, kailanman ay hindi ako kumain ng anumang marumi o di malinis." Mahalaga ang sandaling ito. Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang mabuhay muli si Jesus, sinusunod pa rin ni Pedro ang mga batas sa pagkain. Naniniwala pa rin siya na ito'y umiiral. Ngunit nagbigay ang Diyos ng makapangyarihang tugon. Sa Gawa 10:15, sinabi ng Diyos, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Ang pahayag na ito ay umalingaw-ngaw sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. At nangyari ito hindi lamang isang beses, kundi 3 beses, tulad ng 3 beses na ikinaila ni Pedro si Jesus, at 3 beses din siyang ibinalik ni Jesus. May ginagawang bago ang Diyos. Ginigiban niya ang lumang pader at bumubuo ng bagong tahanang espiritual. Sa unang tingin, maaaring mukhang kinansela ng pangitain ni Pedro ang mga batas sa pagkain, ngunit hindi tayo pinababayaan ng kasulatan sa kalituhan. Ipinaliwanag mismo ni Pedro ang kahulugan nito sa Gawa 10:28 na nagsasabing, "Ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi o di karapat-dapat ang sinumang tao." Ito ang tunay na mensahe ng pangitain. Hindi sinasabi ng Diyos kay Pedro na magsimula na siyang kumain ng bakon. Sa halip, sinasabi niyang ang mga hentil, ang mga taong hindi kabilang sa lipunang Hudyo, ay hindi na dapat itaboy o ituring na marumi. Sa loob ng halos 1,500 taon, ang mga Hudyo at mga Hentil ay pinaghiwalay ng maraming sagabal, mga batas sa pagkain, kaugaliang panrelihiyon, ritual, moral na pamantayan at tipan. Sa pangitain na ito, sinimulan ng Diyos na gibain ang matagal ng hadlang. Ipinahayag niyang bukas na ang kanyang kaligtasan para sa buong mundo. Ngunit may mas malalim pa sa likod ng tagpo.
ipinapakita ng pangitain na ito ang tatlong mahahalagang katotohanan. Una, ipinapakita nito ang unti-unting pagwawakas ng lumang seremonyal na sistema sa ilalim ng tipan ni Moises. Ang mga batas sa pagkain, mga ritual at mga kautusan sa kalinisan na minsang nagpahiwalay sa Israel ay mga simbolo lamang, mga anino, na nagtuturo sa isang mas dakilang darating, si Hesukristo. At nang dumating si Jesus, ang katuparan ng mga simbolong ito, nagsimulang maglaho ang mga anino. Pangalawa, minamarka nito ang pagsilang ng isang pandaigdigang iglesia na binubuo ng iba't ibang lahi. Ang bagong iglesia na ito ay hindi nabatay sa kung ano ang kinakain ng tao, kundi sa pananampalataya nila kay Jesus. Hindi na ito huhubugin ng ritual, kundi ng banal na espiritu. Hindi na ito uugat sa batas ni Moises, kundi sa biyaya at katotohanan ni Kristo. Pangatlo, binabasag nito ang hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil. Sa bandang huli, ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa Efeso 2:14 na si Jesus mismo ang ating kapayapaan. Ginawa niya ang dalawang grupo na isa sa pamamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa kanila. Ang pangitain ni Pedro sa bubungan ay ang malinaw na larawan ng pagbagsak ng pader na iyon. Bagamat ang pangunahing pokus ng pangitain ay tungkol sa mga tao, hindi pagkain, ang mas malalim nitong kahulugan ay nagbubukas ng pintuan ng bagong uri ng kalayaan para sa mga Kristiyano. Kung ang mga Hentil ay hindi na itinuturing na marumi, kung gayon, ang mga seremonyal na batas na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil, kasama na ang mga kautusan sa pagkain, ay nagsisimulang mawalan ng layunin. Hindi ibig sabihin na biglang nagbago si Pedro sa kanyang pagkain, pero malinaw na ipinapahayag ng Diyos na binubura na ang dating mga hangganan. Inihahanda ang iglesia para sa bagong realidad, isang mundong ang mga Hudyo, Griego, Romano, Aprikano at Asyano ay sabay-sabay na uupo sa iisang hapag, sasamba sa iisang Panginoon at makikibahagi sa parehong mga pangakong tipan. Ang pangitain na ito ay isang mahalagang pag-ikot. Ito ang sandaling nagsimulang lumaya ang Ebanghelyo mula sa hanggahang etniko at naging mensahe para sa lahat ng bansa. Isang bagong kabanata sa plano ng Diyos ang nagsisimula. At kung may sino mang malinaw na nagpaliwanag ng bagong pagkaunawa tungkol sa pagkain, iyon ay si Apostol Pablo. Dati siyang Pariseo, sinanay ni Gamaliel, isang kilalang guro. Buong sigasig niyang sinunod at ipinagtanggol ang batas, kabilang na ang mga alituntunin sa pagkain. Noon, hindi lang basta sinusunod ni Pablo ang mga kautusang ito, aktibo pa niyang ipinapatupad at ipinaglalaban ang mga ito. Ngunit lahat ay nagbago nang makaharap niya ang muling nabuhay na si Jesus. Binago ng karanasang iyon ang pananaw niya sa batas ng Diyos. Nakita ni Pablo na ang mga seremonyal na bahagi ng batas, kasama na ang mga patakaran sa pagkain, ay pansamantala. Hindi sila ang tunay na layunin. Mga palatandaan lamang sila na nagtuturo kay Jesus, ang ganap na katuparan. Sa pagkaunawang iyon, nagsimula ng magturo si Pablo ng buong tapang. Sa Roma 14:14, isinulat niya, "Naniniwala akong walang bagay na marumi sa sarili nito." Isang nakakagulat na pahayag mula sa isang tulad niya. Ipinapahayag ni Pablo na ang pagkain ay hindi likas na marumi. Itinuring lamang itong gayon sa takdang panahon bilang bahagi ng tipan ng Israel. Lumalim pa siya sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Timoteo, Kabanata 4, Talata 4 hanggang 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Walang dapat tanggihan kung ito'y tinatanggap ng may pasasalamat. Ibinabalik ni Pablo ang kalayaan ng mga Kristiyano sa simula ng paglikha, kung kailan sinabi ng Diyos na napakabuti ng lahat ng kanyang nilikha.
Sa pagtuturo ni Pablo, ang pagkain ay walang moral na halaga. Hindi ito masama o mabuti sa sarili nito. Ang pagkain ng isang tiyak na uri ng pagkain ay hindi nagpapalapit sa iyo sa Diyos. At ang pag-iwas dito ay hindi nagbibigay kabanalan. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi nakabase sa nilalaman ng iyong pinggan, kundi kung sino ang iyong tagapagligtas. Ang kabanalan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa baboy o sa pagsunod sa mga ritual. Ito ay nagmumula sa pagbabagong loob kay Kristo at sa pagkapuno ng banal na espiritu. Kaya't pinayuhan ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag bumalik sa bitag ng legalismo. Sa Kolosas 2:16, sinabi niya, "Huwag ninyong hayaang hatulan kayo ng sinuman tungkol sa pagkain o inumin. Hindi itinayo ang kaharian ng Diyos sa mga patakaran tungkol sa pagkain. Nakatayo ito sa pananampalataya, katuwiran at pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos." Pinaliwanag ni Pablo na ang batas ni Moises ay may mahahalagang layunin. Ipinakita nito ang kasalanan, pinrotektahan ng Israel laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at tumulong upang ihiwalay sila sa mga karatig bansa. Inihanda rin nito ang mundo para sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit nang mamatay at muling nabuhay si Jesus, natapos na ang layunin ng mga seremonyal na kautusan. Itinuturo ni Pablo na tinupad ni Jesus ang kahulugan sa likod ng mga batas sa pagkain, mga ritual ng kalinisan, at mga utos na nagpahiwalay sa Israel sa ibang bansa. Ngayon, ang mga mananampalataya ay ginagawang malinis sa pamamagitan ng Espiritu, hindi dahil sa kung ano ang kinakain nila, kundi sa kalagayan ng kanilang puso. Gayunpaman, hindi sinamantala ni Pablo ang kalayaang ito. Hindi niya hinihikayat ang mga Kristiyano na gamitin ito para makasakit ng kapwa. Sa halip, nagbigay siya ng matalinong babala sa Roma 14:20 hanggang 21. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Sa madaling salita, oo, malaya kang kumain, pero malaya ka ring umiwas kung makatutulong iyon upang maprotektahan ang pananampalataya ng iba. Hindi dapat gamitin ang kalayaang Kristiyano upang saktan ang budhi ng iba. Mas mahalaga ang pagkakaisa kaysa sa pansariling kagustuhan. Itinuro ni Pablo ang isang mahalagang katotohanan. Ang kalayaan kay Kristo ay palaging kailangang gabayan ng pag-ibig. Ang kalayaang walang pag-ibig ay nagiging kayabangan. Ang pag-ibig na walang kalayaan ay nagiging legalismo. Ngunit kapag ang kalayaan ay naipapahayag sa pamamagitan ng pag-ibig, iyon ang daan ni Jesus. Sa mga unang araw ng Iglesia, ang mga Hudiyong tagasunod ni Jesus na patuloy na sumusunod sa mga batas sa pagkain ay nakihalubilo sa mga hentil na kumakain ng kahit ano. Nagdulot ito ng ilang hindi pagkakaunawaan, pagkalito at pagtatalo. Ngunit nagturo si Pablo ng isang makapangyarihang prinsipyo ng pagkakaisa. Maaring piliin ng mga Hudyong mananampalataya na umiwas sa ilang pagkain at maaring kumain ng malaya ang mga hentil, parehong katanggap-tanggap hanggat ginagawa ito upang parangalan ng Diyos. Pareho silang bahagi ng iisang espiritual na pamilya at walang sinuman ang dapat humamak sa kapwa. Binago ng ideyang ito ang lahat. Hindi na hinubog ng batas sa pagkain ang iglesia, kundi ng pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Naging isang samahan ito na hindi batay sa mga iisang tradisyon, kundi sa iisang tagapagligtas. Ang mensahe ni Pablo ay simple ngunit malalim. Ang pagkain ay maaaring pumatay ng gutom, pero hindi nito kayang gawing malinis ang iyong puso sa harap ng Diyos. Si Jesus lamang ang makakagawa niyon. Sa kaharian ng Diyos, ang kinakain mo ay hindi nagbibigay ng kaligtasan at hindi ka rin nito hinahatulan. Ang iyong pagkain ay hindi ang batayan ng iyong pagkatao. Ang tunay mong pagkakakilanlan ay wala na sa iyong hapagkainan, kundi nasa pusong binago ng ginawa ni Jesus.
Kapag tiningnan natin ang mas malawak na larawan, makikita natin ang isang bagay na kamangha-mangha. Tatlong pangunahing relihiyon sa mundo na pawang nag-ugat kay Abraham, ang may ganap na magkaibang pananaw tungkol sa iisang hayop, ang baboy. Bakit? Dahil bawat relihiyon ay nakabatay sa isang natatanging tipan, ibang mensahe mula sa Diyos, at naiibang pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging dalisay. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Una, sa Hudaismo, iniiwasan ang baboy. Ang utos na ito ay mula pa noong sinaunang panahon at itinuturing na panghabambuhay. Itinuturing ang baboy na marumi sapagkat sinabi ito ng Diyos sa Torah. Bahagi ito ng tipang ginawa sa bundok Sinai at tumulong sa pagbubuo ng Israel bilang isang bayang banal. Iba ito sa mga karatig bansa. Higit pa ito sa pagkain, naging bahagi na ito ng kanilang pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Hanggang ngayon, marami pa ring mga Hudyo ang pinipiling hindi kumain ng baboy bilang pagpapakita ng katapatan sa sinaunang tipan. Para sa kanila, ang pag-iwas sa baboy ay hindi lang tungkol sa kalusugan o nakasanayan. Ito ay koneksyon kay Moises, sa kanilang mga ninuno at sa patuloy nilang relasyon sa Diyos. Pangalawa, ang mga Muslim ay iniiwasan din ang baboy. Magkaiba man ang dahilan pero pareho itong malinaw. Tahasang ipinagbabawal ng Quran ang pagkain ng baboy. Ang kautosang ito ay hindi limitado sa isang lahi. Ito ay para sa lahat ng Muslim. Ito ay usapin ng pagsunod at pananatiling dalisay. Kaakibat ito ng diin ng Islam sa pagpipigil sa sarili, pagpapasakop sa Diyos at espiritual na kalinisan. Naniniwala ang mga Muslim na muling pinagtibay ng Diyos ang utos na ito sa pamamagitan ni Propeta Muhammad kasunod ng banal na huwaran na nag-ugat pa sa Torah. Kaya para sa mga Muslim, ang pag-iwas sa baboy ay parehong gawa ng pagsunod sa Diyos at pagpapakita ng kanilang katapatan sa pananampalataya. Pangatlo, kumakain ng baboy ang mga Kristiyano. Ngunit hindi dahil tinatanggihan nila ang mga turo ni Moises, kundi dahil naniniwala silang tinupad ni Jesus ang mga seremonyal na bahagi ng batas. Ngayon, ang kalinisan ay usapin ng puso, hindi ng katawan. Ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ni Jesus, hindi sa pagsunod sa mga patakaran sa pagkain. Ang kabanalan ay ipinapahayag ng banal na espiritu, hindi ng nilalaman ng iyong plato. Itinuturo ng bagong tipan na ang pagkain ay walang taglay na espiritual na kapangyarihan sa sarili nito. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang mga simbolikong batas mula sa lumang tipan ay napalitan na ng isang bagong pandaigdigang tipan sa pamamagitan ni Jesus. Sa bagong ugnayang ito sa Diyos, ang pagkain ay hindi na hadlang sa pagitan ng tao at ng Panginoon. At hindi na rin ito sanhi ng pagkakabahabahagi sa gitna ng mga mananampalataya. Kaya para sa mga Kristiyano, ang pagkain ng baboy ay hindi isang pagsuway. Sa halip, ito ay tanda na tinupad ni Jesus ang mas malalim na kahulugan ng mga lumang batas. Iyan ang dahilan kung bakit magkakaiba ang tatlong pangunahing pananampalataya sa paksang ito. Sa Hudaismo, ang kalinisan ay nagmumula sa pagsunod sa mga batas na ibinigay kay Moises. Sa Islam, ito ay mula sa pagsunod sa Quran at sa buong pusong pagpapasakop kay Allah. Sa Kristyanismo, ang kalinisan ay dumarating sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus at sa presensya ng banal na espiritu sa loob ng mananampalataya. Lahat ng relihiyon ay naghahangad na parangalan ng Diyos batay sa kanilang pagkaunawa sa kanyang mensahe. Ang tunay na pagkakaiba ay nasa tipang sinusunod ng bawat isa, sa banal na kasulatang pinanghahawakan nila at sa paraan ng kanilang pagkaunawa sa ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Tatlong magkaibang landas, lahat ay sumasamba sa iisang Diyos.
ngunit may tatlong magkaibang paniniwala tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging espiritual na malinis. Ngayon, pagkatapos pagnilayan ng lahat, ang batas ni Moises, ang mga turo ni Jesus, ang pangitain ni Pedro at ang mga isinulat ni Pablo, malinaw na ang pinakadiwa ng usapin ay hindi na tungkol sa baboy o mga batas sa pagkain o panlabas na ritual. Ang tunay na mahalaga ay ang iyong personal na paglalakbay kasama ang Diyos, ang iyong puso, ang iyong pananampalataya, ang iyong ugnayan kay Jesus. Sa bagong tipan, ang espiritual na kalinisan ay hindi naninirahan sa iyong kusina. Nasa kaluluwa mo ito. Hindi ito batay sa kung anong mga bagay ang iniiwasan mo, kundi kung kanino ka kabilang. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, ang iyong kalinisan ay hindi nakadepende sa pagpili ng pagkain, sa mga patakaran o sa mga seremonyang panrelihiyon. Ito ay nagmumula sa sakripisyo ni Kristo, sa kapangyarihang nagbibigay buhay ng banal na espiritu at sa pusong ganap na iniaalay sa Diyos. Malinaw itong inihayag ni Pablo sa 1 Corinto 10:31. Kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling salita, ang tunay na usapin ay hindi tungkol sa kung ano ang nasa iyong plato. Ang tunay na usapin ay ang layunin ng iyong buhay. Nakatuon ba ang iyong buhay sa pagbibigay luwalhati sa Diyos? Kaya sa halip na itanong, dapat ba akong kumain ng baboy? Ang mas mahalagang tanong ay, pinararangalan ko ba ang Diyos sa aking katawan, aking kaisipan, aking pananalita, aking mga desisyon at aking puso? Para sa ilang mananampalataya, ang pag-iwas sa ilang pagkain ay isang personal at taus-pusong pagpili. Para naman sa iba, ito ay pagdiriwang ng kalayaang natagpuan kay Kristo. Ngunit anuman ang landas na iyong tahakin, ang tunay na mahalaga ay ito. Ang iyong buhay ba ay refleksyon ng pag-ibig at katangian ni Jesus? Ang iyong mga kilos ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? Ang iyong puso ba ay hinahangad ang kanyang kalooban kaysa sa sarili mong kagustuhan? Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa iyong menu, tinitingnan niya ang iyong puso. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo tinawag upang mamuhay sa takot o ilalim ng mahigpit na batas, kundi sa pag-ibig. Isang pag-ibig na nakikinig sa Diyos. Isang pag-ibig na nirerespeto ang iba. Isang pag-ibig na dumadaloy mula sa Espiritong nananahan sa atin. Anuman ang piliin mong kainin o iwasan, gawin mo ito ng may pasasalamat. Gawin mo ito ng may pagpapakumbaba. Gawin mo ito ng may layuning parangalan ang siyang nag-alay ng lahat upang iligtas ka. Ang halaga mo ay hindi mula sa pagkain. Ang pagkakakilanlan mo ay ganap na matatagpuan kay Kristo. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, paki-like ang video at mag-iwan ng komento. Ang tiwala ko ay kay Kristo lamang. Ibahagi mo ang mensaheng ito sa sino mang naghahanap ng katotohanan. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang makapangyarihang aral na nakasentro sa Biblia bawat linggo. Ang iyong suporta ay tumutulong upang maipahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo. Naway pagpalain ka ng Diyos, ingatan ka at takayin ka sa katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, at dahil sa Kanyang anak na si Jesucristo. Amen.